0, tapos 20 plus 10.5. Okay, and then 20. So, ito yung bawat, ano ha? Stop yun. So, 20 plus 21.5. And then, actually, hindi ko na makumpletuhin. Kasi, yung fill nga lang yung need natin. Pero sabi ko nga kanina, pwede niyang gawing pang-practice, diba yung cut? Like, after natin ma-solve yung fill, pwede niyo rin solve yung cut kasi nga situational to nung kinuha ko sa book. So, ito namang kabila ay 20, 28, 45, saka po 20 plus 40. So, una, kailangan ma-solve yung distance between the areas, guys. So, ayan, solve nyo muna, guys, yung distance up. So, mula here, papunta dito, tapos yung bawat isa. Kasi baka mamaya iba-iba sila ng distance. Tapos, kung i-connect ko yan, ha, ito yung lupain. Ito yung lupa, guys. Pataas siya. Pagaling. Bulubundukin siya. Ganyan. Perfect. Ganyan. Okay. Ilan? Ayan. Ano yan? Nag-brown out na sa Zoom. Bakit? Anong nangyari? Nag-black out ba? Bakit? Baka sa ano yan, guys? Sa internet siguro or na-brown out sa Zoom. Ayan. Sa kanya lang daw. O kasi, nasa nakikita ko pati yung profile picture nung participants sa iyo ay wala din. Okay. Baka bill na ka na ni Boo. Ano mo na lang, end meeting, tapos join ka na lang ulit. Kasi end ko pag nag-join ka na. Sige, try natin guys. Ano po ang mga distances? Pwede pakisulat naman sa bawat isa. Ilan po yung pagitan ng una guys? Ito 10.5 no? Pangalawa po. Pare-parehas pa sila? Hindi ano? So 11. The next one, 6.95. Next po. So dulo na to no? Perfect. So pwede naman lagyan ng lettering na lang no? Para madali natin ma-indicate yung volume. O between A to B guys, end area method lang yan ha. So A to B. So the volume po is end area method. By default na end area method ang gagawin nyo. So di ba ano yun? 1/2 lang ng average. O parang tinatawag din sa average area method. So pwede nyo kung i-average mo na yung area like 173.21 plus 43.56. Saka nyo multiply sa length. So parang ginawa nyo sa prism with equivalent area 10 times lang sa length para makuha yung approximate volume. So 101T8.04. So yan yung ano, end area method. How about B2C guys? Can we still use end area method? Yesterday once more because pareho lang sila may area pa. Okay, so 43.56 tsaka po 9.66 sorry. Okay, so the length is 11. How much is it? $292.55. And from C to D, ano na pong itsura ng volume ko guys from C to D? Siya po ay, honest na, no? Pyramid na. Kasi ito po ay mag-zero na dito, di ba? Dahil wala na siyang lupa. Eh, nag-zero na siya. So yung sinasabi dito guys na instruction, ha? Na triangular na po yung transition pag papunta na sa cut. So nagiging triangular. And yan po yung 1/3 area base times height na banggit na rin natin yan before. Okay, so volume po from C to D ay 1/3, area ng base ay 9.63 with height po of 6.95. May similar problem na tayo nito guys, ha? Ulitin ko na may similar problem. Pero magkaiba lang sila ng textbook na pinagkunan. So magkaiba man sila ng reference or ng author, pero di ba, they have the same solution naman. Kaya sabi ko before, sa actual board exam guys, kung hindi man po literal na saktong-sakto yung lumabas, kakawig, di ba? So at least alam niyo pa rin dapat yung method, no? Yung pagkakasunod-sunod ng solution. Okay? So ilan to? 22.31. So after yan, yun yung total for the total volume of theory. Tapos check na natin sa choice still. So ang ating unit guys, actually dapat, ayan, naka-meter naman. Naka-indicate naman na meters. Even though yung station niya parang hindi naman naka-format ng meter. Pero wala, yun yung ginamit. Okay? So 1,452. So base naman sa choices, ni-round off siya sa nearest tens. No? So ang nearest tens niya guys ay 1,450. Approximate. Okay? Now for the volume of cut, tulad ng sabi ko kanina, same approach. No? So yung ano guys, cut, meron tayo ditong C to D rin. B to C yun yung pyramid niya. Or pwede ka mag-start from right naman papunta dun sa left. But again, para sa kalesa. Sige, gusto nyo, gawin natin ng mabilis. Pwede pa-solve.
So, additional na lang. So, gawin ko guys, ano na lang ha, isang solve na lang. Okay? Volume of cut. Okay? So, pwede naman ako start from B to C. So, sa B, 0 siya. Yan eh. Pag sa table mo tinignan guys, diba A, B, C. So, ito yung transition, 0, papunta sa cut. So, pyramid yan. Pyramid. Okay, so 1/3 area ng base, 14.32. And then height po niyan, from C to D, ay 11. Then the rest and area method naman na. Okay, yung C to D, 1/2 ng area niya na 14.32. 54.70. And then ang length niya po, 6.95. And then last one, yung dulo, no, yung dulo, 64 tsaka 187. 0.42 with a length of 11.55. Magdilani. Actually guys, humihirap lang yung volume computation natin pag nag-mix yung cut and fill. Pero pag pure cut lang siya for the entire station, edi puro lang end area method yung gagawin niya. No? Nagkakaroon na kayo ng pyramid o yung volume na 1/3 area pH kapag ka nagkaroon ng transition mo, yung earthworks niyo from cut to fill or vice versa. Okay? Ilanis naman kapag ka po volume cut. 17.37. So this is cubic meter ang cubic meter. So additional lang, just in case. Actually, nilagay sa choices, yung sama ng ugali talaga. Kasi nga, yan po ay galing sa textbook na may sariling choices kasi dahil ko. Minsan, ina-adapt ko na lang din po ang choices doon para kung sakaling kunin din. Okay, next po, number 11. So check natin yung, so base pala sa ating ano no, ang baba nung number 10. Majority answered letter A. So anong storya nyo pa sa number 10 guys? Napalabas nyo ba yung A? Kasi base sa ano, ang dami yan. Ito guys, may ano ba yan? Or nagkataon lang na maraming in-end area lang lahat. So ibig sabihin ay patibong. So again, hindi ko ako yan yung textbook po yan. So meaning, kinompute ng author yung choices niya. Kasi even yung 1780 nasa choices eh. Diba? So yun yung sinasabi natin guys, na minsan may patibong po dahil sa reference book na mismo yon. Okay, hindi ako yan Okay, yan po ay from the reference. Okay, from the textbook. Kasi may mga book naman si Sir Lakay na pinupupunan na hindi lang basta academic book, kundi ano siya, parang exam book. No? Parang mga pang-review book din. Pero foreign book pa rin siya, or foreign yung reference niya. Okay, so anyways, number 11 guys, let's proceed naman. So we have 55%. So lagpas naman kalahati. Actually, lumabas na ito sa board exam, di ba? Na-include na rin ata ito sa past boards ng supplementary modules natin. And actually, yung problem din guys from the book ay situational din. So hindi lang iisa yung tanong. So may isang tanong doon guys, ang tanong po ay slack. Ano meaning ng slack? Actually guys, yung slack is also float. They're just the same. Hindi ba lang yung term, pinaganda lang, or I don't know. But they're just the same. Slack kasi guys, di ba parang wala kang ginagawa pag yung term ay define mo, yung slack is literal na tenga, gano'n. So, similar lang din sa with float. And ang tinatanong, slack po ng critical path. E di ba ang critical path, paano nyo ba i-define yung critical path? It is the longest duration of the project. No? Yung longest pathway na pinakamatagal tapusin. So, once kami ma-delay dun na isa, delay na ang project. E di ba ang meaning po ng float tsaka slack natin guys is yung amount of duration na pwede kong i-delay na hindi na-aapektuhan yung buong proyekto. Yun yung definition ng float, di ba? Number of days or weeks or whatever unit of time na pwede mong itenga na hindi na-aapektuhan yung kabuuang duration ng project. And sa critical path guys, yan yung pinakamatagal eh. So parang pag pinlat mo kasi guys, yung activity ng critical path, ano yan, dugtong-dugtong, wala kayong makikitang gap. So basically, there are no slack dapat, no? There should be no slack and no float. O float na lang sa float. Ay, pinatuloy ako ng dugtong. Dito na nag-aalong no? So yung ating slack guys, ay zero, okay? So lagay ko na lang no slack or float in critical path. Okay, so there. So again, our basic explanation is we cannot delay any activity along the critical path because it will affect the duration of the whole project. Okay? So yun lamang. Okay, number 12. Kaya maganda yung, medyo tricky lang yung 11, no? Parang, pero kung i-graph mo naman yan, guys, makikita mo rin naman na zero yung ating kung flow. Kaya lang baka yung iba medyo nanibago sa term na slack. No, kasi nga, hindi pa natin na-encounter before. So kaya pin-provide ko ngayon just in case na mapalabas siya. At alam nyo na float lang din pala yung ibig sabihin. Okay? Sige, number 12 naman. Ayan, time check na, labing dalawa tayo. Ilan na lang natin tira guys? Ilan na ba? Minus 12 sa 75, 63 more. Okay, so a person invests part of his 10,000 savings. No, yun na. So ito po ay algebra. So since na 79% naman tayo guys, pwede natin itong i-bilisan na. Okay? So you pwede kang backsolve din ito no? Kasi ang sabi dyan, 10,000. So alin pang mga, lahat kasi sila 10,000. Masyadong papansin yung choices. So pasok lahat sila sa grand final, pwedeng eto na lang, 750. O pwede naman ano na lang, mas mabilis pa minsan kapag na-create natin. Okay, so 10 yaw, and then 0.06 ng x, 0.08 of y, and then 700. Equation 1, equation 2. So ilanis to guys. Ito po yung at 6%, ito yung at 8%.
So, lalabas ba yung A naman, no? 2.5, tapos 7.5. Pa-verify na lang ha, kung tama naman yung lumalabas sa calculus. Para ma-proceed na natin to. Ayun, bumaba ulit tayo ng 42 sa number 13. Ano mangyari dito? Kasi calculus na siya. Okay, number 13 is calculus and area computation. Ang concern natin sa 13, mga kapatid, is actually the limit. Kasi we just know na, okay, y equals 4x minus x3, x cubed plus 2. Pero anong limits ng area niya? So we have to graph. Di ba naturuan naman natin kayo paano mag-graph? Okay, natin mag-table loop. Mode 6. Tapos, type natin, no, 4x minus x cubed plus 2. Yung limit ko, guys, sabi lang naman dyan, first quadrant. So, okay lang naman, kahit mag-start na lang ako sa x equals 0. Tapos, kahit ano dito, siguro, medyo mabago na lang. Siguro 10 na lang. Siguro, guys. 10. So, end ako sa 10, step 1. Mami-visualize ko na yung itsura niyan, guys. Kasi, for example, when, start pala ako. 0 muna, 0. 10, tapos step 1. So, when x is 0, y is 2. So, nandito yung point. When x is 1, 5 naman. Saan nyo lagyan ko, guys? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 1, 5. At mapapansin nyo, guys, pinakamataas yung 5, tapos bumalik siya sa 2. 5, tapos bumalik siya sa 2. So, gumano na siya. At ano pong mapapansin? Tumawid na siya, guys, sa 3. Nasa negative 13. Diba? So, ibig sabihin, intersect siya somewhere here, guys. Between 2 and 3. Nagkaroon siya ng intersection dyan. So, hanapin na lang natin yun. Anyways, so kung titignan ko yung area within the first quadrant, ito po yung tinutukoy. No? So, tulad nga sabi ko, guys, yung limits lang yung magiging problema nyo dyan. Kasi alam nyo naman na mag-start sa equal 0, pero hindi natin alam saan siya mag-end. So, solve mo naman yan, guys. Ano bang specific condition at this point? This is where y is 0. So, solve nyo na lang. Ang equation naman natin dyan, guys, diba? Y or x minus x cubed. So, when y is 0, guys, can you please solve for x? So, what is x, guys? Mukha na siyang parabolic, guys, ha? Pero cubic equation po yan. Pero, you can draw pa rin naman. Hindi naman, magkamukha lang din naman talaga sila. So, 2.21. And realistic siya, guys. Kasi base sa plot natin, may intersect na, di ba, yung x-axis between 2 and 3. So, ibig sabihin, kahit cube yan, kasi tatlo yung roots na pwede nyo ma-solve. Di ba? So, isa na dyan yung, yung x equals 0 siguro. Kaya yung dito pala, banda dito, negative value. Pero huwag niyong kunin kasi nasa first quadrant ko yung nahanap. Okay, so yan na. Nahanap nyo yung dalawang limits, then pwede na kayo mag-integrate. Kaya ang integration yan, madali lang. Kasi vertical split lang naman, guys. Tapos y dx lang yung dimension. Okay? So you have here your area as the integration of y dx, tapos x1, x2. So you have here 4x minus x cubed plus 2, and then 0, so 2.21. So Gilali. 8.22, ayun. So, posible na nangyari dyan is yung sa limits. Tama ba ako ng hula? Okay na, kaya medyo mababa to. Nakano lang tayo, 42%. So sometimes, ipoprovide sa atin yung limit, but there are also times na kailangan tayo yung mag-analyze. Saan ba yung coverage ng area na tinutukoy? There are hints naman, tulad yan, first quadrant area lang naman yung tinatanong. And nabanggit ko rin before na yung mode table is one of the useful function, di ba, sa pag-graph. Para hindi na natin ito literal hahanapan ng vertex, mga ganon. Okay? Y upper, Y lower, guys, gagamitin nyo siya pag nakalutang yung split nyo. Actually, Y upper, Y lower din naman to. Nangyari lang na yung Y lower ko, guys, is what? Equal sa 0, di ba? Kasi ito yung y upper, ito naman si y lower. So nagkataon na yung y lower mo, nag-exact. So 0 siya, wala din siyang di ba? Pero yun din naman yun, general equation pa rin naman, yung y upper, y lower. Okay, simplify lang natin siya, guys. Okay, number 14. Ano po ang sagot here? So meron tayong type of chart dito, medyo malabo lang ba siya, guys? Pero ang mahalaga dyan, meron naman siyang, may diagram naman, kita naman yung shape niya. Ayan. So the answer is letter D. Yes, perfect. Yung iba dyan siguro medyo na paranoid pa siguro, no? Na sinabi, may triangle, may choices sa may triangular, hindi ko maaari sa pangkapi ko. Si anime eh. Okay, so minsan guys, yung sagot nasa harap na natin. Sometimes, ang hirap din, sa totoo lang guys, ang hirap din. Minsan kasi may mga choices na obvious. Minsan naman may choices na tricky, no? Na parang yung obvious sa sagot, hindi pala yung sagot, diba? Saan ba tayo lumutar? Okay? Pero ayan, tulad dyan, kung i-check nyo naman yung iba guys, tulad ng critical path chart, ayan. Diba na drawing naman na natin yung CPM before, yung para siyang bar chart lang din, no? So, hindi siya yan, hindi naman ganyan itsura. Even naman yung natin, ayan, CPM kasama to, CPM first, diba? Tapos rectangular, mukhang hindi naman yung rectangular, diba? So, may basis ka pa rin naman kayo paano na. Letter D lang ang posibleng sagot dyan, okay? Can eliminate ka ng lahat. Okay, pwede malaman second equation sa number 12. Number 12. So, guys, ayan. Sa interest yan, interest na. Okay, number 15 naman. So, 14 po ha, letter D. 14, letter D. Okay, 15 naman guys, this is geometry. So, 80%, perfect. So, gawin ka lang ng mabilisan, then mataas naman yan. So, you have here 37. Pa-compute na yung third angle, mga anti-marie. So, for sure naman, meron kayo dyan sa solution nyo. 180 minus 37.2 minus 91.5. Ilan siya? 120.7.
Okay? And then after niya, may mga dimensions naman dito, EB. And we're looking for length 80, guys. So 80 po is opposite. Actually, parang dito na pala kailangan. So, sunod pa natin. Tanggalin ko na, guys. Kasi ang kailangan ko lang naman is opposite ng AB, tsaka opposite na 11.4. So, sign ko na lang. Well, pag AC yung tinanong, no, then we need the third angle. Pero dahil kompleto naman, Tawag lang. So, how much is AB? So, 6 point. Thank you. Okay, number 16. Ayan, dito na natin kung malilito ito. Okay, ako lang yung bacteria. So, ayan, medyo bumaba ulit. Ano to? Rate of 2% per minute, guys. Yan yung proportionally constant K. No, hindi siya yung hindi siya common ratio. Kasi nag-geometric progression kayo tapos. So, that is different from the rate of growth. Di ba may definition tayo sa formula natin? Yung POATT. Na ito pong K na to, minsan R lang din sa formula, is the rate of growth. And ito rin po yun, guys, no? Yung rate of growth na tinutulog. So, actually, direct substitute lang to. So, kung hinahanap natin dito, guys, how many times will it have increased after 4 hours? So, nalagay ko, P po is unknown. Yung PO ko, guys, syempre, initial, hindi naman pinrovide. Then, let it be. PO lang. And then, E, tapos 0.02. Now, take note of the unit per minute. So, kung nalagyan ko ng unit yan, guys, per minute yan. So, kung mag-multiply ako ng time doon sa K, dapat mag-cancel yung unit of time, di ba? 4 hours po yan. So, kung 4 hours yan, guys, you have to convert in minutes, no? So, times ko lang ng 50 in 1 hour. So, 240 po. So, dapat 240 na lang ito dyan, guys. So, ayan. Ilan po si P relative to the initial population? 121.5. So, approximately, 122 times po siya of the initial population. So, ibig sabihin, din yan yung dami. Pagkakadami, no, ng population after 4 hours now. Okay? Ayun. So, number 17. Ayan, mataas naman si 17. Ito, madali lang, pwede nyo rin i-backsolve, guys, no? Kasi ang volume po is 15x squared. Tapos, may isa kang factor, i-multiply mo lang sa lahat, then check mo ano yung tutugma, no? So, that's the factor. Pero pwede na naman by factoring na lang, no? Or by apagization. So, you have here 15x squared minus 29x minus 40. Okay, o, pwede kayo mag-foil method. Tapos, sabay lighter. Ideya, may lighter. Okay, so pwede po tayo, guys. Actually, pinakamadali dyan, alam nyo kung ano? Mode 5-3. May nakaisip ba niya? Or mode 5, baba 1. Tapos lagay nyo 15, negative 29, saka negative 14. That's the easiest way, okay? So you have here x equals 7 over 3, saka x equals negative 2. Okay, so pag tinranspose nyo yan, 3x minus 7, saka po, 5x plus 2. So the factors are 3x minus 7, saka 5x plus 2. Is galing. Okay, so yun lang naman. And ang kapartner po natin, guys, for this factor is 3x minus 7. Pero pwede yung point method, ha? Basta wag lang kayo maduduling sa sign. Kasi check nyo naman yung choices natin sa sign convention lang sa na iba. Tapos nagpalit lang yung digit. Okay? Sige, number 18, guys. So naka 94% naman tayo. Pwede rin backfill yun. Number 18 is physics, no? So may force tayo, relative proportional daw, so distance x. Na actually, algebra lang ang pwede rin natin i-approach. No? So, introduce ang proportionality constant. Tapos lagyan natin yung initial value, 15. Tapos yung string daw ay na-stretch ng 8 average. Ilan muna si K. Then, solve na tayo ng amount of force para ma-stretch siya ng 34. Hindi na ako nag-convert ng units, guys, kasi consistent naman yung ano. So, ilan is 44 sa F. So, LZ, 18 naman. 18.21 daw. Perfect. Okay, 19. Ayan, naka 80% din tayo dyan. 19 naman. Ano yung 19? Oh, algebra. Ano, try go. So, may lighthouse. Pero kaya rin. Okay, may bill tayo. Bago na. Ayoko na magpa-influence sa inyo, guys. Okay, so we have here 175 feet above the sea level. So, ganito na lang ito, guys. 175. Tapos, meron po tayong motorboat. Ayan. So, may motorboat dito, guys. Tapos, sabi, motorboat, may ano yan, may parang flag. Diba? Okay, so meron tayo dito, guys. Depression from the lighthouse. Okay, so meron dito angle of depression na equal daw po sa 13 degrees and then 15. Yan, basta nagtago na tayo dito. Okay, then tinatanong lang, anong tanong? How far from the shore? Kasi yung nahanap tayo, guys. Tama po? Okay. 13 degrees, 15 naman tayo. So, tangent function, no? Napakabilis lang ito ma-solve. So, 175 over x. So, ilan to, guys? Si x po. Is it 743 naman? Mukha naman 743.2. Okay, yung adding po, pinaka-distance. Okay? Sige, number 20. Mabilisan lang. Ayan, ito, may hint na lang din, guys. Kasi lagay ka na lang ng lagay dyan ng value para lumapalapas. Pinahanap yung size ng crusher or yung size ng material natin. So, sabi dyan sa size, that is 0.8 of the feed opening. Since naka-mm ng choices, malamang nag-multiply ako dito ng unit of dimension na naka-millimeters din. Ito, quarry rocks, no? 350 mm. So, for sure, yan yung pinaka gusto natin kunin na dimension para kapag dinurog natin, 0.8 lang daw yung magiging fraction niya. Okay? So, 350.
So, ilan is to guys? So, ito naman kasi parang range lang, you know? And even if gamitin mo yung value, wala rin namang ano to, sa choices. So, ilan? Ang ating pong sagot. 0.8. Ay, baliktad pala yan, guys. Sorry, Maset. Ito yung size ng material eh. Yung quarry rock po, yan mismo yung size ng material. So, we're looking for crusher. So, yung pinaka buo pa ng bulaklak. Okay? So, you have your 350 pala. Baliktad na. Opening na. Ilan po? Si open. 427 po. Or approximately 400. So, diba? Kahit papagbaliktad nyo, buti na lang, sumakses. Wala sa choice. Okay? Pero yun nga, yung quarry rock kasi yun yung mismong size, maximum size ng material na dudurugin. Okay, yes? So, 21. Yan, okay. Mukhang maganda-ganda yung result natin pa ng part na to, guys. No? Lahat ay above 70%, okay? Yung 21 actually, hindi, ano siya, no, mukha siyang mixture problem, but parang lang din siyang logic, no? Ito ha, tayo natin isa-isa. Kasi hindi ko kailangan dito ng concentration, ha? Yung number 21, baka pakomplikahin pa natin. So, ano na lang natin, guys, visualize. For example, meron po ditong tank ni mother na 100 pounds, pero half lead, half zinc daw. Ibig sabihin, guys, 50 pounds to. Tamachi. So, that is what? Lead sa zinc. Now, pag kumuha ako ng 20 pounds, nagbawas tayo ng 20 pounds. Ano yung ibabawas ko sa bawat material, guys? Sabihin nyo lang naman, what will happen? Siyempre, equal din dapat kasi equal yung hatian nila eh. So, kung magbabawas ka ng 20 pounds, o dapat kalahati nun, zinc, kalahati rin nun ay lead. So, kung ano yung porsyento ng hatian ng material dun sa kabuang mixture, ganun din dapat yung percentage nung natanggal. Kasi mixture yan eh, diba, buong mixture. Ibig sabihin, guys, ang matitira na lang dito, so kung magbabawas ako ng 20 pounds, so 100 pounds, kung titingin lang ako sa ano, ang tanong kasi guys, lead lang naman eh. So, kung gusto nyo, pwede nga sabayan eh, lead sa zinc. So, 50 pounds, tapos 50 pounds. And then, binawasan natin ng 10 pounds lang. This is total ha. So, total po niyan, di ba, is what? 100, binawasan ng 20. And then, after nun, guys, 30 pounds of lead is added. So, dito lang ako nagdagdag, guys, 30 pounds. So, dito, wala akong dinagdag. No? Pure lead ang dinagdag ko, guys. So, ibig sabihin, nagdagdag tayo ng 30 pounds. So, how much lead is contained in the final mixture? So, ano nung final mixture ko, guys? In terms of lead, 50 minus 10 plus 30. Ilan po yun? Ilan is 110? Tama, 110. 50, 30. So, how much lead contained in the final mixture? 50 na. Ay, 70. Sinabahan ako. Baka total yung 110 nyo, guys. So, ito muna, 50 minus 10 is 40. Pag nalagilid lang ako. Ayan, so 70 pounds. And then 50 minus 10, ilan na lang to, guys? 40. So, yung kung total mixture yung tanong, 110 yung total mixture. Okay, so at least, di ba, kompleto tayo kahit anong itanong dyan. Yan po ay kaya natin isagot. So, 70 pounds because lead naman yung question. Okay, so yun lang. That is 70. Now, guys, nangyari lang po ito, ha, na 10%, for what? 10%, na 10 pounds because kung idadagdag yung concentration sa sa computation, this is actually 50%. So kung may tatanggalin kang total of 20, 50% lang din sila. Pero kung halimbawa 25%, so tapos ito naman ay 75, dapat ganyan lang din yung hatian ng 20 pounds, no? Like 25% sa lead yung matatanggal, 75% sa zinc yung matatanggal. So nagkataon lang na hati sila sa isa't isa. Okay, so kung lalagyan ko guys ng concentration para mas mas kumpleto lang. So 50% ng 20. Okay, kaya sa 10. Okay, next, number 22. Shockable. Okay, so 34%. May hint naman. Napaka-helpful. Parang life-changing siya. Okay, so electrical porcelain has only 1% porosity as salt daw. So it had 27% porosity after pressing and drying. Okay, so but before sintering, how much linear shrinkage daw occurred during the sintering? Okay, so may hint daw for each 1 cubic centimeter, yung final bulk product daw or the true volume is 0.99 cm3. So guys, i-visualize na lang na 99, I think nagamitin ko actual volume but copy. So kung meron akong timpang para dito na material, iba ang porosities yung mga voids. And relative yun sa total volume niya, di ba? Yun yung meaning ng porosity. Ito siya. So yung porosity ko, ay ilanis. Volume ng voids yun, di ba, relative sa total. So you have 27%. Natinig pa yun. Ang galing. Okay, so that's 7%. And then 0.27. Okay? Nagkano na nga ako eh. Ay, 0.27. Nahilo na ako. Nahimatay. Okay? Now, anong percentage naman ng solid? Sige, hatiin ko ha. Kasi di ba ang total volume, guys, equals sa volume ng solid plus volume ng voids. Na yung voids, water and air na yun, di ba? So, kung ang porsyento po ng void, ito kasi guys, di ba, porosity definition natin yan, baba na ba tayo? Ilan kaya guys yung VS naman over VT?
Tama ba na yan po ay 1 minus 0.27? Kasi kung isipin nyo guys, kung ang volume ng voids ko ay 27%, ito po ang total 100. So ilan yung volume ng solids ko? Kung nag-get niyo? So ilan nyo? Parang coil mechanics ito ah. Kaya ako talaga LSTC, no? Parang kanina STEMA, ito naman, coil mechanics. So agree ba ang lahat na yan po ay 1 minus 0.27? So this is 0.73 or 73%. Okay, now, yung 73% din guys, pertains to the true volume. So yung true volume na yun guys, yun po yung 0.99. So pwede natin guys alamin yung total volume. So try na natin guys. So that will be what? The 0.99 cm cube represents 73% of the total volume. So how much is the total volume guys? And then pwede na ako mag-ratio and proportion. After niyan. Kasi linear yung tanong, pero volume kasi siya eh. Kanina may gano'n na tayong computation or ano. So 1.356. Okay, so this is cm. So, kung mag-sosort tayo guys, nung how much linear shrinkage yung pinag-aiba, so syempre meron tayong L final over L initial, di ba? Nag-equal po dito guys, sa atin pong volume final, so this is the final, down. And ito naman po yung volume initial. So initially guys, 1 cubic cm tayo, no? So initial yan, ha? Okay, and then gawin na natin guys, substitute lang. Tapos di ba pag nag-ratio yung proportion tayo ng linear at volume, sino nga ulit yung mag-adjust? Mas madali si linear na lang gawin kong cube para pareho sila ng unit. Okay, so LF over LO equals to 1.356 over 1. So kunin ko lang si LF guys over LO. So yun yung tinatanong na percentage or na gaano kalaki. Mag-cube root na lang tong right side. Ilan ang lalabat? Shift. 1.356 cube root nun. Ilan siya? Cube root cube root. 1.11. Baliktad. Baka baliktad tayo guys. So, okay na. So, cube root of 1.356. Or tama lang naman natin. 1.1068. So, this is 1.1068. Ganyan. So, ang LS2 guys, ilang porsyento siya relative sa initial yung inakyat niya? So this is cm cube, 73, tama naman na-divide. Pero ito na yun eh. Pag binawas ko to, dapat 100. So this is 1.1068 of the initial. So how much linear shrinkage eh? Shrinkage dapat dito, dapat pala lumiit siya. So try nyo nga i-reciprocal. Oo, kasi parang baliktad lang yung ratio. Sa ratio lang yan guys. Wait lang, check ko lang. Ayan, so tama nga, baliktad lang. Kasi shrinkage yung question guys, so dapat babaliktad rin lang natin. So reciprocal nyo na lang. Oo, baliktad lang. So kunin natin si LO relative sa LF. Baliktad. So cross multiply. Tama ba yun ang solution? Baliktad lang yung hinahanap kasi shrinkage eh. So since ito po ay lumaki, no? So dapat yung pabaliktad. Dapat si LO relative sa LF. Okay, so LO equal to LF over 1.10. So ilan po si LO guys? So, para pabaliktad lang yung perspective na tinatanong, ha? So, ilan to? LO is, reciprocal nyo na yung 1.5. Lalabas na yan. Relative tayo sa final, guys. Ayun, so 0.9035. Ano? Hindi, tama na yan, guys. 0.9035. Okay, this is, hindi. Kalmahan nila guys. Okay, this is F. Percentage ulit So kung percentage guys, so this will be LF minus 0.9035. So parang yung strain niya, di ba shrinkage is yung parang deformation? Okay, so ilan to guys? Magyan ka ng shrinkage. LF minus LO. So 0.9035. Tapos over L. Over L. Ganyan. So 0.0965 or of LF. So yan yung percentage natin.